So, yun guys, what's up? Downshift Vinci here. Meron lang akong gustong i-explain sa inyo regarding sa pagbenta ko ng mga motorcycles. Kasi siya na pala sa setup natin ngayon. Lighting natin for today is yung aking laptop lang naman. But ganun pa man guys, gusto lang din ako i-explain sa inyo. May mga nababasa akong comments etong recent vlog ko na kung saan binibenta ko ang aking CF Moto 300SR. To cut the story short, I started this pagva-vlogging ko kung tutuusin way back 2017 pa. Unang motorcycle na na-feature ko or na-vlog ko is yung aking Suzuki Raider 150 Fi. Hanggang dumating yung 2020 na kung saan nilet go ko yung motorcycle ko to switch into a Honda ADB 150 or scooter. From that day, dun na rin nag-start na nagkakaroon na ako ng iba pang motorcycle. Hindi ko na isa-isahin kung ano yung mga motorcycle na nahawak ko na or nagamit ko na or na-try ko na-own ko na. But for the sake of this vlog, para lang magkaroon kayo ng insight regarding sa contents na ginagawa ko and vlogs na ginagawa ko. Marami ng motorcycle na dumaan sa akin. Karamihan din sa mga motorcycle na yun is nilet go ko or sinwap ko sa ibang motorcycle. Sinaswap ko siya kasi may mga times na I had to. Kailangan kong i-let go, kailangan kong iswap. Gawa ng gusto ko rin kasi makapag-try ng ibang motorcycle. At the same time, hindi naman ako yung tipong content creator na kayang bumili ng mga motorcycle nang nagkikip din ng mga motorcycle. Kumbaga, kailangan ko talagang mag-let go ng mga motorcycle in order lang din na makapagpalit or makapag-upgrade ng motorcycle. Ngayon, kung mapapansin nyo sa mga vlogs ko, yung mga motorcycle na dumaan sa akin is ginagawan ko talaga ng content. Nagiging honest ako, nabibigyan ko kayo ng review, nabibigyan ko kayo ng feedback kung kamusta siya. Na-enjoy ko rin naman talaga yung bike. Ang reason for that is to give you guys some reference, especially sa mga nagbabalak bumili ng mga ganong klaseng motorcycle para, yun nga, magbigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga na-experience ko sa motorcycle na yun. And there are times then na, to be specific, is gusto ko rin makapag-try ng ibang motorcycle. Gusto ko rin makapag-upgrade, gusto ko rin maka-experience, and so on and so forth. Kaya may mga times na nilalet go ko yung mga motorcycle na dumadaan sa akin kapag dumadating na ako sa point na gusto ko naman makapag-upgrade, gusto ko makapag-switch, gusto ko maka-experience ng ibang motorcycle. Yan yung reason kung bakit may mga bikes ako na nakukuha ngayon kasi sinaswap ko siya or binibenta ko siya. Ngayon naman with 300SR, mga nagko-comment regarding sa 300SR ko na for sale is sinasabi ko nila na puro hype lang daw ako sa bike ngayon. Tapos classic DSV daw na tipong bibili ng bike tapos ibibenta rin naman, magsasabi-sabi ng mga positive feedbacks, mag-enjoy kunyari daw, and so on and so forth. But yun, gusto ko lang kayo bigyan ng insight regarding that. Una-una gusto kong mag-sorry. Yan. I'm very sorry kung nabibigyan ko kayo ng parang false hope regarding sa mga bikes na nagagamit ko. Hindi lang sa 300SR kundi sa mga dati pang motorcycle. Kung yun ang na-feel nyo, ayan. Pero sa akin kasi, reason for that is nag-enjoy naman talaga ako sa motorcycle. Nagiging honest din ako sa inyo regarding sa motorcycle. It's just that kung meron lang talaga akong capability, kung marami lang din talaga akong pera na magkikip ng motorcycle in order na makapag-upgrade, in order na makapag-switch, in order na maka-experience ng ibang motorcycle, gagawin ko yun. Gagawin ko yun. Pero hindi ko kasi talaga kaya for now na mag-keep ng isang bike tapos bibili ng panibagong bike. Magiging na ako sa inyo, magiging honest na ako sa inyo, and ayoko rin mag-pretend na mayaman ako kasi may struggles din naman ako, may mga priorities din ako na kailangan bayaran and so on and so forth. Kaya may mga times na yes, nag-enjoy talaga ako sa motorcycles na nagagamit ko, naging honest ako sa inyo, pero may mga times talaga na kailangan ko mag-let go in order to progress. Kaya kung may mga na-offend man ako or may mga nabigyan ako ng false hope regarding sa mga ginagawa kong ganyang content, I'm very sorry kung nabibigyan ko kayo ng false hope. Pero ano na tayo sa realidad na hindi lahat ng katulad kong content creator is capable
bumili ng motorcycle nang hindi nagle-let go ng motorcycle. With that said, I'm letting go my 300 SR kasi nabigyan ako ng opportunity makapag-upgrade into a new bike. Na-explain ko na rin naman sa vlog to, pero i-explain ko na rin ulit sa inyo para mas maintindihan na kung kayo ba is nabigyan ng opportunity na makapag-upgrade into a new motorcycle, pero ang cost nun is magle-let go ka ng bike. Igagarap mo ba yun? Kasi yun ang ginagawa ko ngayon. Kailangan kong mag-let go ng motorcycle in order to upgrade. Kailangan kong mag-let go ng motorcycle para maka-experience din ng ibang motorcycle. Kaya tulad nga na nasabi ko regarding sa aking 300 SR, CF Moto 300 SR, I'm gonna still stick sa statement ko. Walang problema yung motorcycle. Walang issue or what. Sadyang I have to let go some of my bikes para makapag-upgrade. Sinabi ko rin sa vlog na nabibitin na ako sa kanya. And siguro mas maiintindihan nyo ako kung nasa sitwasyon nyo talaga ako. Na, ano mo yung tipong hinahanap ka pa sa isang bike pero hindi na mabigay sa'yo. Nandun na ako sa point na yun. Nandun na ako sa point na yun na parang, oo, enjoy siya pero parang kulang. Parang ganun. Kaya yan yung sitwasyon ng aking CF Moto 300 SR. Pero yan din yung aking technically sitwasyon ngayon. Uulit-ulitin ko para mas maintindihan na hindi ko kayang bumili ng motorcycle or bagong motorcycle nang hindi nagle-let go. Kung mabigyan ako ng opportunity, mabigyan ako ng chance, mabigyan ako ng blessing man lang, magawa ko yung nagagawa ng ibang content creator na tulad ko na hindi na nila kailangan mag-let go ng bike para makapili ng isa pang motorcycle is sobrang laking blessing sa akin nun. Pero hindi. Reality checks. Kailangan ko mag-let go ng motorcycle in order to progress, in order to upgrade, in order makapag-try ng ibang bikes or ng ibang motorcycle. So sa lahat ng mga nakakaintindi sa akin, especially yung mga nagko-comment sa vlogs ko na hinihintay nila yung pag-upgrade ko ng bikes, natutuwa sila na may progress ako sa buhay, na-excite sila yung mga susunod kong hamahawakan na motorcycle is I am very, very thankful sa inyo. From all throughout na mga nilalabas kong content, naiintindihan nyo kung ano yung ginagawa kong content. Natutuwa kayo sa ginagawa kong content regardless kung anong bikes yung ginagamit ko. Kaya sobrang pasasalamat po talaga sa inyo, especially sa mga nakakaintindi regarding sa sitwasyon ko. Kung hindi rin dahil talaga sa inyo, is hindi ako magpo-progress ng ganito. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako mabibigyan ng opportunity na ganito. Kaya maraming salamat talaga sa lahat ng mga sumusuporta at the same time nakakaintindi sa sitwasyon ko. So, what's gonna be my next content? Kung sakaling magpalit-palit ako ng bikes, magiging honest ako sa inyo for reference. Pero, pag dumating na ako sa point na parang nagawa ko na lahat ng pwede kong magawa sa bike na to, nag-enjoy na ako sa bike na to, wala na akong ibang pang may content regarding sa bike na to, may possibility na i-let go ko rin yung bike at the same time magpalit naman ng ibang motorcycle. Pero kung may mga chance or opportunities tayo na makakapag-keep ng bikes is mas maganda, di ba? Mas maganda rin na makip natin. Pero sa ngayon, ganyan ang mga mangyayari na makabili man ako ng panibagong bikes, gagawa ko ng content, magiging honest ako sa inyo para magkaroon kayo ng reference, ganyan. Para rin maiba rin yung mga nagagamit kong motorcycle. I cannot assure na makikip ko siya unless magkaroon na ako ng blessing na hindi ko na kailangan mag-let go ng motorcycle. Pero kung wala pa naman tayong ganung klaseng chance or opportunity is yes, expect na may mga times na magle-let go ako ng bike in order lang makapagpalit at the same time makagawa rin ng ibang content. Kasi yun din naman talaga yung point ng pagva-vlog ko Kaya nga tinatawag ko yung sarili kong motovlogger. Hindi lang isang motorcycle ang gusto kong magawa ng content, hindi lang isang motorcycle ang gusto kong magawa ng video. Gusto ko rin talaga maka-experience ng ibang motorcycle. Isa rin kasi purpose ng pagva-vlog ko is para makapagbigay ng information, makapagbigay ng idea, magkaroon ng experience din yung ibang tao. Gusto rin matry yung mga bikes na nagagamit ko or na-vlog ko. May mga times kasi na may mga nagme-message sa akin. Tatanong sila kung ano yung opinion ko sa isang motorcycle, kung ano yung masasabi ko sa isang motorcycle, ganyan. Which is, yun din naman talaga, yung isang point ng pag-vlog ko. Hindi lang para makapagbigay sa inyo ng entertainment,
Hindi lang para makapagbigay sa inyo ng mga nangyayari sa buhay ko when it comes to riding a motorcycle, ganyan. Parang yun nga, para makapagbigay din ako ng information, reference, ideas, kung ano man yung motor na nagagamit ko. Magna-name drop na ako. Sample natin si Sir Sack of Makina. Mapapansin nyo, iba-ibang motorcycle yung nagagamit niya. And lahat ng bikes na yon is technically pinapairam sa kanya for content purposes. May mga ganyan din sa akin. May mga nag-offer din sa akin ng ganyan. Pero hindi lahat. Hindi lahat is nabibigyan ng ganyang klaseng opportunity. Kaya ang ginagawa ko is kailangan kong mag-let go, kailangan kong bumili, kailangan kong magpalit ng bikes in order lang na makapaggawa ng mga ganyang klaseng content. Kasi sa totoo lang, hanggang ngayon, may mga nagko-comment or may mga nagme-message sa akin dahil daw sa paggawa ko ng content, nagkaroon sila ng idea. Specifically, yung paggawa ko ng tutorial kung paano gumamit ng hand clutch. Natutuwa ako kasi sobrang laking tulong sa kanila yon, yung ginawa ko na yon. Kaya parang yun yung naging basehan ko rin ng paggawa ng mga content sa inyo, ng paggawa ng mga vlogs regarding sa mga motorcycles na nagagamit ko. Kasi alam ko na may tutulong to para sa inyo. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nakaka-appreciate sa mga ginagawa kong ganyan. Hindi ko talaga makakalimutan yung mga supportang na nabigay nyo sa akin. For sure, may ilan pa rin na magko-comment regarding sa way ng paggawa ko ng content. Kung hindi nila naiintindihan yun, wala na akong magagawa doon. Pero kung naiintindihan nyo kung ano yung sitwasyon ko, naiintindihan nyo kung ano yung ginagawa ko, very, 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 very thankful sa inyo. Ginagawa ko to, mabigyan kayo ng idea, reference, ganyan. And syempre, para sa sarili ko rin, makapag-try din ng ibang motorcycle. Para ma-enjoy ko rin talaga kung ano yung iba pang pwede kong ma-experience sa mundo ng pagmumotor. So, yun guys. I hope naintindihan nyo ako. Walang samang pasasalamat sa mga nakakaintindi sa sitwasyon ko. Like I've said, ayoko mag-pretend na mayaman ako. Ayoko mag-pretend na capable ako na makabili ng bike nang hindi nagle-let go ng ibang bikes. Pero kung kaya ko talaga siyang gawin, yun ang gagawin ko. Pero for now, mabigyan ako ng opportunity na makapag-upgrade, makapagbigay sa inyo ng ibang contents, makapag-feature na ibang motorcycle, is gagawin ko talaga yun. Still gonna stick sa statement ko na I'm still selling my two motorcycles, which is yung Yamaha MT-03 and CF Moto 300 SR. In order to progress, makapag-progress ako, makapag-upgrade ako, makapagbigay din ng idea regarding sa mga bikes na magagamit ko. Kung may mga magpapahiram sa atin ng motorcycle, mas maganda, mas mabobroad pa yung mga magagawa natin content. Achievement din kasi talaga kapag nakuha mo yung isang pangarap mo, diba? Yan yung mga reason kung bakit nag-let go ako ng aking motorcycle. To give you guys some reference, ideas, content. At the same time, syempre, ano na rin sa akin, achievement ko na lang din, enjoyment sa buhay, and so on and so forth. Sarap ang motor, especially kung marami kang motorcycle na nagagamit, di ba? Kaya, sa mga nakikintindi, paulit-ulit na ako. Maraming salamat sa inyo. Quick video lang, quick vlog lang, para mabigyan ko lang din kayo ng insight regarding sa nangyayari sa channel ko. Marami nang dumaan na motorcycle sa akin, and at the same time, iba-iba naman sila, hindi naman sila pare-pareho, pero at least nabibigyan ko kayo ng idea and content and experience ko regarding sa motorcycle na yun. So yun, I guess dito ko na lang tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Shoutout Adriatico Clothing para sa aking t-shirt, DSV version 3 na t-shirt. Ito ko na tatapusin ang vlog. You all know drill. Ride safe. Peace out.